ka-Republic, nasa Game 7 mode ang Gilas. Ito ang matapat na pahayag ni Coach Tim Cone. Kailangang makakuha ng panalo ang ating national team dito sa third window dahil kung hindi, mauubos ang safety net ng kupunan papasok sa second round. Malalakas na team ang makakatapat ng Pilipinas sa susunod na round at kung wala tayong mananakaw na panalo dito sa third window, wala nang room for errors ang Gilas. Kaya sinabi ni Tim Cone, Game 7 mode ang national team ngayong third window. Kailangan nilang manalo kahit isang game laban sa dalawang powerhouse team na Tall Blacks at Boomers. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, mamayang alas 3 ng hapon, mapapanood natin ang unang laro ng Gilas Pilipinas sa third window ng FIBA World Asian Cup Qualifiers. Pero ilang araw pa bago ang actual na laban, nagpatunog na ng alarm bell ang Gilas coach na si Tim Cone. Para raw itong do or die game para sa ating national team, kaya nasa Game 7 mode ang Gilas players. Sa sistema kasi ng FIBA rules, lahat ng panalo at talo sa first round ay bitbit ng bawat kupunan sa susunod na round. May 2-2 record ang Gilas sa kasulukuyan. Matapos padapain ng dalawang sunod ang national team ng Guam sa first window, natalo naman tayo ng dalawang sunod din sa second window laban sa New Zealand at Australia. May malinis na record ang Boomers, 4-0. May parehas na record ang Gilas at New Zealand, tig-2 panalo at tig-2 talo. Ang kupunan ng Guam, 0-4. 3 team sa bawat group ang uusad sa second round. Oo nga at pasok na ang Gilas sa next round, ngunit babaunin ng ating national team papunta sa second round ang record dito sa first round. At kung hindi nila magagawang makanakaw ng kahit isang panalo dito sa third window, sasalta tayo sa second round na may 2-4 na record. Sa ganitong kartada, mahaharap ang Gilas sa mabibigat na kalaban gaya ng Iran, Jordan at Iraq at kakailanganin nilang masweep ang mabibigat na mga labang ito para makapasok sa World Cup. Sa kasalukuyan, sa Group C ay nangunguna ang Jordan, sinusundan ng powerhouse team na kupunan ng Iran na may walang katapusang supply ng naglalakihang sentro. At ang Iran nakilala sa kanilang pisikal, pukpukan at mabilis na estilo ng laro. Kung sa bagay, minsan na nating tinalo ang Jordan sa championship match ng Hangzhou Asian Games. Noy si Randy Hollis Jefferson ang naturalized player nila. Ngunit ibang laban ito sa FIBA qualifiers. Gaya ng alam na nating lahat, kulang sa height ang Gilas na ngayon nasa New Zealand. Wala si Quintian Millora Brown at retired na rin si Japet Aguilar sa Gilas duties. Sina AJ Edu, Mike Phillips at Justin Baltasar ang makakatulong ni John Mar Fajardo sa pagtao sa ilalim. Kahit halos magkapareho lang ang average height ng mga player ng Gilas at Tall Blacks, ngunit ang totoong kalamangan ng home team ng New Zealand ay ang tinatawag na positional size advantage o ang laki nila sa bawat posisyon. Sa frontline, kung may Junmar Fajardo at AJ Edu ang Gilas na parihong 6'10", kulang tayo sa bigat dahil wala si QMB na 16 din. Pero may katawan na may bigat sa banggaan. Delikado para sa Gilas ang Troikan of Sams ng Tall Blacks. Sam Timen 6'11", Sam Wadenberg 6'10" at si Sam Meninga 6'9". Ang tatlong ito ay hindi lang matatangkad kundi malalapad din ang katawan, sanay sa bugbugan sa ilalim. May physical advantage sila laban sa Gilas Bigs na tulad ni Carl Tamayo at Mike Phillips. Sa basketball, kapag ang mga guards at small forward ng kalaban ay singlalaki ng mga power forwards natin, doon nagkakaroon ng imbalance. Ang shooting guard at small forward ng Tall Blacks tulad ni Jordan Ngatay, Tane Moray at Tin Rangi ay mga 6'5", 6'6". Si Chris Newsom ng Gilas 6'2 lang, 5'11 lang si Arja Abariantos. Aasa si Tim Cone sa tindi ng depensa, bilis at athleticism ng kanyang mga players para makanakaw kahit isang panalo laban sa mas matatangkad na kalaban. Aminin natin, nasa 40 hanggang 45% underdog ang chance ng Gilas na makanakaw ng panalo laban sa New Zealand. Minsan ang tinalo ng Gilas ang Tall Blacks, kaya hindi imposible ang pangarap ni Tim Cone. Ngunit ano pa man ang mangyari, manalo man o matalo, nakasuporta tayo sa Gilas dahil wala tayong talangka sa bungo.
Mga toxic na Pilipino lang naman ang nagkahangad na matalo ang ating national team. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.